Pipila ka adlaw na ang milabay, ang kalibutan nagmagulanon, nagkakinlay way hanaway sayo, unsay buhaton na nagpinit sa tumang kalisod. Mikuyana ang kangit-ngit na padayon, nangalisang nahisugamak mga subuan. Way kasiguruan, hanap ang kaugmaon, maumuyok po sangpit sinyo. Santo Niño pamatia, kami sa katalagman, upanalig tiyang subos kadautan. Santo Niño, ikaw ang aming paglaom, way imposible kakatakot sa imong gahom. Santo Niño, Santo Niño, Santo Niño pamatia, hininga mo nga pangaliya, ilayo mo kami sa katalagman, ug panalig tiyang subos kadautan. Santo Niño, ikaw ang among paglaom, way imposible kakatakot sa imong gahom. Santo Niño, Santo Niño, luwas ang subo. Tulahan ka o akong inahan, ikaw daang pinili sa tanan. Diri sa akong kiliran, imo akong gipanalipdan, batok sa sakit o katalagman. Kalimuda, itugyan ang tanan, nga kahinawa ka pala kanining dughan. Diha sa imong pahiyom, usab nakita ko ang maanyag nga hulagway sa Diyos. O Birhen sa Guadalupe, patrona sa Cebu, hanian naglaom kami sa pangaliya mo, nang ilaban ng amuyo, naghangyo nga kami tabangan mo. Kay diha sa kalistanan, ikaw da ang among tampanan.
Halos ang manta una nakasa sa Ginoo. Gipasaylo na ba ta niya? Maigsoon usa sa labing dako nga gipayla sa Dios nga magagahom. Titik ug bahin siyang gugma. Maong kreasyon. Nga matud pa sa kasulatan, gihimo niya ang tao sama siyang dagway. Isaias 43:7, gihimo ko ang tao o gitawag ko ang tao alang sa kungalan ug alang sa himaya nga may katapusan. Isaias 43:7, kita gihimo niya, sama niya. O ganguna na itong ginikanan, gisangkapan sa dayan-dayan nga kalagnon, ginganlan sa kinatsilang grasya sanctificante, sanctifying grace, nga nahimo kitang anak sa Diyos, manununod sa langit. Pero nitabo ang pagkapukan sa una na itong ginikanan. Roma 5:12, ang tanan nakasala o nawad-an si maya sa Diyos. Ang tanan nakasala o tungod sa sala, mikuyanap ang kamatayon. Ug dili lang kamatayon nga lawas nun sumala sa pinadayag 21:14, ikaduhang kamatayon. Maong pagtambog sa kalag nga to sa silot nga walay katapusan. Simba ko, di ta makaadto dito. Pero nasuwat nga ang tanan nakasa. O ang tanan nga nakasa, destinado ngadto sa kalayong way katapusan. Pero ang gugmas Ginoo dili tukngan nga naog siya. O yang ipaybaw nga ang kahulugan sa kaluwasan sa makasasa walain ang iyang dugo. Marang ningon San Pablo sa Hebreo 9:22, matod pa niya, pinagi sa kamatayon ni Kristo, pinagi siyang dugo, napasaylo kita. Mao na gugmas Ginoo alang kanato. Mao na karang pagpasaylo sa Ginoo dunay preparado. Gandam Ginoo forgiveness of sins. Nya kay ang tanan makasasa nungutahan natag usaon ako pagbalik kanimo Ginoo. Nga may balik ang atong kasuod. Marang Ginoo forgiveness of sins. Ang pagpasaylo sa muna niyo sa kabatanon nag-eskwela, nakakita siya sa kagabaril nga puwertig yung itumaw. Sa may ni sir, alkitran. Sus, itum ini. Pero nung sultihan ka, doon ay solusyon. Sara ka to, matinaw na. Na, sir, na. Gipato ang solusyon, ikalit ug aso. Daw-daw ang alkitran, puwerte ng tinawa. Makita pa ang sawog sa baril sa katinaw. Siya anong man siya? Solusyon divino. Divine solution. Sama niya na ang kaitum sa atong sala nga maputi pinagi sa dugo ni Kristo. Nga atong tumbasan sa gingon ni Ezekiel 33:19. Maluwas ba ang makasasala? Oo, miyon ang Diyos. Luwason ko makasasala. Doon ay kondisyon. Ezekiel 33:19. Biyaing imong sala, tumana ang sugo sa Diyos o pagbuhat umayo, maluwas sa makasasala. And that is the true essence of forgiveness of sins. Kunya, gustong Ginoo nga whatever we receive, there must be a sign, external sign. Doon natin pangayo sa Ginoo mga isang tigtimaan na dawat ba na ito? Gihimo na sa Ginoo pinagi siyang pagtukod sa sakramento sa pagkumpisan. Wala nga sa Proverbio 28:13, kadtong tao nga nagatago siyang sala, dili mo uswag. Pero kadtong nagkumpisyal siyang sala, makadawat og kaluoy. Mao na nga si Jesus gusto mo bilin og erensya nato. Na sa 1 Corinto 4:20 ang erensya mingon si San Pablo, ang gingarian sa Dios kun iglesia dili lang pulos diskurso ug pulong kundi gahom sa Dios. Managibili ni Kristo sa pa siya sa langit, mahiyop sa mga tinunan ug mingon dawata ang gahom ng Espiritu Santo. Bisan kinsang sala ang iyong ipasaylo, napasaylo na. O bisan kinsang sala, wa niyo pasaylo, wa sa no pasaylo. Si Dr. Irizarry, nagpahinumdum og sakit tabo, gano'n na siya pagumangkon nga lulid. Tatako na kaya di kalakaw mo, nagida siya nga sa kumpisalan, sa Semana Santa, ni kumpisal. Noon sa babakon sa nga, wa naman siya katindog dito, ningon pare,
nagkakumpisal na kadong tindog na. Kaya pare, nagunahon na nga, hilwas tong lawas ba, nitindog tong lulid. Nakalakaw na. So that is one of the effects of good confession. Cleansing of our soul. Likewise, healing of our body. Wala mag-umpisaw sa ta. Kaya itong pagsugid sa itong mga salangan tos pare, may pagsugid na tos Ginoo na nasa Josue 7:19. Ang Diyos manalangin ka nato. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Nobyembre 2, 2020. Mao karon ang All Saints Day. Kama sa nandan matag Lunes mga higala, among ipakita ganinyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal. Ug mukutlo sab kami pipila ka mga balita sa among mga pamantalaan. Pag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon kining mga text messages nga inyong padangat nga ating tulumanon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny de los Santos sa Bakal nga salt and pepper nagbuhok. Kung sab sa akong partner na sa dugang panahon wa mi magakita, Konsehal Maluano Ilocando Tabar. Kons, kumusta? May buntag, mura namang kagsikuan, Sir George Clooney or Richard Gere. Pili lang ka anang duha. Or pwede sad, pakapinan na tog Michael Douglas. May buntag, it's good to see you. It's good to have you back. Murag kuan. Fully rested na gud ka sa Oktubre. So karon November 2, adlaw sa mga unsa meron? All Souls Day karon, no? Kagahapon All Saints, karon All Souls. But it's good to have you back and here on the show. Daghan kaayo atong mga viewers nga nag-ampo for your recovery, and it's good to see nga bahalag puti ang buhok. Ang importante lig-on gihapon. Welcome back, Manny Rabakal. Thank you. Onya, of course, sama sa naanda, no, it's a Monday, maghisgot-hisgot ta karon. So nagkalain-lain nga mga hisgutanan apan ato sang sugdan, pinaagi sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug national. Unahon nato ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, sa pangdako Cebu City, lack of requirements, Dogs Cemetery Project. Sa Super Balita sa Sunstar, gipusil, gitigbas, 31 anyos lalaki gipatay sa Carcar City. Sa The Freeman, PhilHealth and hospital executives sued, fraud in COVID insurance. I think di ni siguro latest nga front page, no? But ato lang ning tan-aon. Sa Banat News, sa The Freeman, Ceres drivers ipa-drug test tungod sa gunson nga aksidente sa ilang mga bus. Sa Philippine Daily Inquirer, Rolly batters Bicol but weekends 4 dead. Sa Philippine Star, Rolly pummels Southern Luzon. Sa Manila Bulletin, at least 7 dead as Rolly batters Philippines. Sa Balita, isa pang bagyo pumasok, Rolly naglandfall.
ug sa Tempo, Rolly Pounds, Luzon. Mao kadtong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national atong paningkamutan ron nga mahinabi nato sab alang sa tong latest weather update ang Pag-asa. Apan kung wala pa, balik ta karong taod-taod og atong paningkamutan nga atong mahinabi sa itong pagbalik kuman sa pipila ka painomdom. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koi Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Batuki ang COVID-19. Medisina nga tumaron sa isolation. Vitamin E, Vitamin C 1000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sud sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog. Mupahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Muinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron pagligon sa immune system o resistensya. Hibaw nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 ngadto sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa buong maing buntag Pinoy. Tugutin nga mo chika-chika ko gamay nga nung na-absent ko, ha? Oh, pero By sa the way, dili, sir, sa dili pa sir nag-spot- ato sa ning dawaton ato ang Pag-asa ha, human balikan ti ka para sa ato ang atong updates ba. But karon ato sang dawaton kay murag ni anas tong linya karon gikan sa Pag-asa magtan si Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning. Yes, good morning ma'am og sa tanang tigpaminaw kanitong latest weather update karong adlaw para sa bagyong Rolly og sa bagyong Shoni. So kanina alas 4 sa buntag ang sentro ng Tropical Storm Rolly na sa 100 kilometro kasadpan habagatang kasadpan ng Subic Bay or nagpadayon nag-irog kini sa may West Philippine Sea.
na ay maximum sustained winds na 65 kilometers per hour duol sa sentro ug ang pagkuso-kuso sa hangin moabot sa 80 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa kasadpan, amihan ng kasadpan sa gikusgon na 20 kilometers per hour. Ang tropical cyclone wind signals, meron pa rin tayo nakataas dito sa may probinsya sa Luzon, samtang sa Visayas wala na tayo signal warnings. So expected na to ugma sa buntag makagawas na sa par ang bagyong Rolly. Samtang ang tropical storm Shoni na ay gilayon sa 850 kilometro silangan ng Northern Luzon na ay maximum sustained winds na 65 kilometers per hour dool sa sentro ug ang gustiness moabot sa 80 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa Kasadpan, amihan ng Kasadpan sa Gikusgon na 30 kilometers per hour. Ang atong weather condition diri sa Visayas, makasinati na panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug natay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue na thunderstorm advisories ug sa atong mga latest severe weather bulletin para sa bagyong Rolly ug Shoni. Kasarangan ngadto na sa kusog na hangin ang masinati sa tibok sa Visayas ug ang kadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabalaron. Ang temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius adlaw mosalop sa alas 5:20 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 7:57 karong buntag, ikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, Jomar Clarino. Sir Jomar? Yes, good morning. Yes, good morning. Sir, kagahapon medyo gikusog-kusog yun ni Rolly ang Luzon area, no? Pero I understand na ilain nga ni sulod pod kani si Shoni. Pero so far, sir, unsa inyong nakit-an nga medyo effect nga ma-feel nato kagahapon nato nabantayan bawod man lang no nya dunay mga kalit-kalit nga pag-uwan niya hangin-hangin gamay apan karon or in the coming days what will be the weather conditions for Cebu City nga kanang makaingon tag dunabay angayang bantayan sa gyud. Yes ma'am, so if nakita nato mga previous na bagyo, so even though ang mga bagyo nato like Quinta and Rolly naglandfall diha sa may Luzon area, so wala tayong direktong epekto but nakita nato ang indirect effect kini mga hinungaw ng bagyo ang nakaabot diri sa Visayas sa ato ilabi na sa Cebu. So magbantay ta because actually ang bagyong Rolly is makagawas na sa atong part tomorrow and si bagyong Shoni so expected nato sa atong latest track makalandfall diri sa may extreme or northern Luzon. So wala yung direktong epekto sa Cebu but ang hinungaw niya yung trough possibly makapauwan within this week. So makasinati tagihapon ng mga pag-uwan o kini mga moderate to strong na hangin diri sa Cebu tungod sa indirect effect ng bagyong Shoni. Okay, thank you very much Sir Jomar. Congratulations di ay sa imuhang paghuman na gyud sa imuhang Masters of Science in Environmental Studies sa University of the Philippines. Congratulations, Yes, sir. Thank you kayo, ma'am. O dagan salamat sa And keep up the good work. Thank you very much. May buntag, Sir Jomar Aclarinog. May buntag sa ninyong tanan, dinas Pag-asa, Mactan. Sir Manny, balik tani mo, unya, unsa may imuhang, Yes. kinahanglan yung ka mo chika sa itong viewers ng mga usa ka buwan worth of chika. Nag-scarf ko kon tungod kay di ang tubo sa akong dialysis diri liog gibutang. So I have to undergo dialysis twice a week. As a matter of fact, karon iguman sa tulmanon, igo lang kumukaon and then wadto na ko sa hospital to undergo the dialysis. Kaya kaduhaman Monday and Thursday. Wow. Ang nitabo mong ko, remember, I texted you. As a matter of fact, yan ang pagkabuntag, ikaon ko, sige magkukugingon sa kumisis nga, kung nagani mo aging, namin mo aging isda lagi ko nga, nagani mo aging bulinaw, tanawag o presko, palit, kaganahan kay ko ng bulinaw. Ang bulinaw, tanan, bisa kung saon mo, mantikaan, kanang unan o kanang itlog, pur kilawon, no? Basta pure na bulinaw. So, diha may ni Agi, nagkilaw ko, ako nagpreparar, perting kaunan ako. Ako ramen tao kinilaw diri bay. Perting kauna gyud. Pagkagabi wa naman to sakit na mga akong tiyan, pasukan akong mayo. So katong grabe na gyud kay suka, nasakit na kay akong tiyan, di na magwanta. I-text gani ko nimo nga grabe na sakit na kayo kay only to tell you that hindi ko maka-duty pagkaugma. Grabe kay tanan. So the following day, papalit mo tambal labi na kog amoeba, wa mada. So until in the evening, murag na dehydrated na ko. In the afternoon, wa na ko kalibutan, buha na ko og ambulansya dire. I was unconscious already. So dehydration, na-dehydrate ka, sir? Yes, dehydrated. Why? Pag that hospital,
Murang hako ginintambag sa tanang mga tao. Ay gumug sakit. Kaya gabot niyo sa ospital as ang way labot inyong bayaran. You know, gabot niyo sa ospital, ang una nimong buhaton is to undergo swab kining sa COVID. I-swab ka na yun sa COVID. Kunya, you have to wait for the result ang kuha for 3 days. I-isolate you 3 days in a room that I have to pay 3,000 a day. Ako rang usaway bisita, di makabisit ng usawa, way lain. Ang kanarang mga kanang mo atiman ako. Ang tanang PPEs, ang tanang gloves, ang tanang mga ako'y bayad, way labo sa 3,000 a day. For 3 days. Nakita nila after 3 days nga wako'y COVID-free ko. So, karon they have to already look at what's happening to me. Kaya murag ilang itong ibutangan o parang relief na ko. So, nakita dito nga, kanundong ka kanya ito, ninong ko nga doon ako'y bato sa kuwan. Gallstones. Yeah, sa akong gallbladder. Abin akong na pusgay ra to. O sa tambal, di ba? Ni-react to sa suka sa kuan sa kinilaw. Oh. So, karon gidako sa laing ospital, dako ang doktor. Unya gidako dito, niya nakita nga kagana man yun, and then upirahan ko kanang upira nga way samad kanang isud lang ng singa na endoscopy sa ingon isud. O kanang murag tube to check. Tube niya dito, ang siya ra mo pusgay dito sa mga bato. Para murag ipaagi diha ang tambal. Dito siya yung mo pusgay mo mahilis na kuno. Kay si Manjo mo may gipatanaw, 12 ka bato. Wah. Unya, pagkahuman niya na, nakita sa konduktor, as a matter of fact, there were 4 doctors, nakita sa taas kaya akong creatinine 9. Kaya nung doon kong gandi ako creatinine kan about 7, but when it was lowered down to 3.5, wala kong balik sa konduktor. Karoon ni balik kong 9. So they have to do this kidney dialysis. So I was unconscious. Pag mata na ko, di ba mo siya nitapon ako, sultian na lang ko, nupirahan ko sa ako ang kwan, sa ako ang gallstones, unya, ibutangan ko kwan, dialysis. Nanay tubo to rin. Ako'y kalibutan mo. Ako pa yung pagunta na ito, dito kong sugot. Anyway, nana mo na. How long do you have to do that, sir? Sa kaning ako ang operation, they have to do it, I think, the whole day. Kay paghuman sa ako ang gallstones, paghuman ni normalize ko ila dayong gikuan ang ako ang akong kidney. Pagkahuman isud na dayong ko sa hospital, so for another 9 days. So I stayed in the hospital for 12 days. So fight you guys tanan. Parang akong nagkuan ko, nag-bed sore ko. So muna akong isulti sa ato ang mga kaisunan nga kining og doon na ganay may mga sakit. Ay lang gyud og agwanta pa rin ako. No? Kay murag natingob. Mao gid sir. Mao gid among giingon nga it was kind of a hard lesson kay kibaw gid ko how much nga you hate going to the hospital, but karon nga nakaingon ta, had we known nga moabot ning COVID, may pag sa unang pag first nimong incident in the previous year, ni go na lang dayon ta adtong surgery, no? Kay at least ba dili ingon ana ka kakuti and kadelikado as now. 3 days in an isolation room. True, and that's not easy, especially for you nga you are such an extrovert. You're used to hanging out with your friends, having coffee outside. So I could never imagine what you went through, no? And we were so worried na abot na gud ko sa point nga kami ng Manjo nag-text kay naunsa naman na imong papa makuyawan naman ta din. So but every day I was so thankful. I know Manjo, it was not easy for him, no, kay taking care of you, making sure Tita Jo is okay, but he was very game in replying to me. And so I also tell tatay niya kanang mag programming Faith in Action to include you. That's why there were a lot, and I mentioned also on the program, that's why we had a lot of viewers nga who were mentioning i-appeal ka sa prayers for you to get well soon. And also Tatay Dodong, because one of our healing sessions in Faith in Action, I told him before we started the healing, i-appeal ka. Because I did not really know what was your status at that time. I was just kind of scared because I found out nga
you became unconscious and you became unresponsive. So those are Yes. really two terms that are so scary for for someone you know. Yes, I would like to thank everybody. You, Bon's partner, the Tatay Dodong is Nanay Dayan, for the intersection, for the prayers. Kay ako, nagtukoy ko nga prayers yun. Wala ko kibaw ang upirahan ko. Wag ko pag kamata ko the next day. So, muto nga, upirahan na tayo ko ato. And I have to tell you, I met the devils in my in my kanang moments of kanang wa ko sa akong kagalingon. Grabe guys tanan. Oh my God. Anyway, change my perception already. Anyway, nga ko ang isulti is dili lalim magkasakit. Could you imagine? Oh my God, you have to pay 300,000 for a thing. Bukakal na siya ang pigi ang imong siya. Mabuhi-mabuhi ka para sa Christmas, urot. But sir, the best part of that is to see you now smiling. Well, bahala na lang ng tubo, sir, because it's meant to make you better. But not everyone is so lucky. Others kanang the fact that your age and your risk because you're feeling something, and in a time of COVID, that's something that really you'd say an accomplishment accomplished through collective prayer and kanang the will to kuan yun, the will to have this over with, no? Kay kanang karong mga panahon na digid lalim do nagiuban nga igo lang ni adtor uban mahadlok gani magpa-check up kay all the stories going around. So inuod na sa atong viewers karon dili ron panahon sa sakit-sakit. Salamat ninyong tanan. Salamat gid ninyong tanan. There were times that I got discouraged and I really wanted to end it all. But I also prayed for myself and I regained confidence and I know that I will be a better man. True gyud. Sus ikaw pa di mani ra bakal. Daghan kay mag-check, even the Boyser family were checking in on you, kumusta na kan. There were some who were asking, so I kept updating them based sa i-update ka manjo, but always asking for prayers kay sus we pray for people we don't know manggani kana pabakang kanang makauban na to every day. So it's really really good to have you back, sir. Abi na mo mao na mo gisulob kay pang Pasko. I did not know nga nag-scarf day. Abi na kung for Christmas na. Yeah. Ako na rin sulod pero mas tabunan doon. Di amo kong plaster na ko kay dire. So I have to cover it with the scarf. So unsa man na siya, sir? Is that going to be a regular thing na for you, the dialysis? Yeah. That's twice a week. And buwito itong nahibuong ko akong ginan akong doktor nga nung kuan man isa kung di ka i-dialysis tingaling mag-kidney transplant ka because it reached up to 9+ already ang imong creatinine. So karon ang akong creatinine from 9 it went down to 6.5. The last time, that was last Thursday, went to 5.5. And I think when this will go down to 2 or 3, murag kunungon ang akong dialysis. That's good. And dialysis and the discomfort is way better than a kidney transplant kay sus. I know how much you hate these things, operations, surgeries, no? That's right. And thank you, Lord. True. Thank you ni mo kon ug sa tanan akong mga kaigalaan ug ato ang televiewers nga tagampo gyud. Oo. Grabe. Na yung mga nag-message diri karon, sir, niingon nga, hello si Ma'am Nida Inok Butalid, niingon, hello Cebu. Hi Mama Lu, welcome back Sir Manny. Happy watching also to Mapat and to my sister Imelda. Si Clark Erickson Jaime said, Amen Jesus. Si Ma'am Charity Dano, niingon, salamat Ginoo sa imong tabang. And si Ma'am Helen Herrera says, hello Cebu, mayong buntag, welcome back Sir Manny. So a lot of people are happy to see you back and it's really good to have you back. Thank you. Oh yes, sir, while all praise and glory to the man above, good sir. Kay wa gid tani without him, no? And even in the newsroom, sir, no, murag the entire pandemic, our teams has always been here, no, physically present bisan pag katong mga kuyog sa kutob sa
mada nga naa diri come here, no? And with God's grace and kay Bauko with tatays ka ng daily prayers, regular prayers, kanang napanalipdan in town sa mga let's go. Other news teams are not as lucky because I know for a fact that there are some news teams here in Cebu nga na shutdown og kadali because of naiusa nga nagpositive, naiduha nagpositive. And so for that we'll always be thankful. In this pandemic, no, makaingon ko sir nga we appreciate more the small victories that we have because small victories are still victories, and that's quite a lot already considering the status of the others also that are not as blessed as we are. Yes. Thank you. Onya, Praise the Lord. Imuhang pag-chill nimo human sa imuhang hospital experience. Kumusta naman? Because when you told me, di ba, ni anak ka nga, balik, out na ka sa hospital. I said, that's good. Yeah. And you're advised to rest. So, kanang kibaw, gid ko nga, di kay ka ganahan na nang magpuyo ra ka, no? So, how have you been spending time? Even before ko na hospital, dili naging kusbay. And ana naman lang ko nagsunod mo ko ng US presidential election. So, kining uban, karon bago ang atuang ang kining bagyo, and so on and so forth, ang US presidential election, mabigay sa isuwat ako sa kong column. Ang akong experience sa 1988 na ko nga pag-cover sa presidential election gusto kakis in the United States. So, muna nga karon kay ko, ganado kay ko sa mga tanaw. So medyo updated ra ka while nag-home rest ka. Kay, when you were admitted, I ask him, Jo, does he have something that he wants to eat? What does he want? Can we bring? Then was manjo, no, kay dili ko no allowed. Zero, not even water. Wow. Not even water. As a matter of fact, I think I was hospitalized September 30. Nakatilaw kong tubig siguro diri na sa October 2 or 3. Grabe. Kunya, primero anak lang diri sa lips. Swab, no? Ang kanang koto, no? Anak lang din koto. Grabe. I mean, mura gina nga, this is the worst part na ako ang itchakit ba. So, manang ko nga, kamong mga nanaw, ayaw gigubiyansa. Labi na gid ng kining COVID. Oh my God. I mean, muragyano kay mong dos gawas kay wa lagi. Pero unyang masakit na lisod na. Bitaw. Kay numdum ko when you texted me, reklamo ka, I think napakas-hospital, di ba? Ningon ka nga kanang nakas-hospital, ang imog yung numero 1 gisumbong nako, ningon ka paita ani ko bisag watay COVID, iswab maghapon ta en ko oy, ana gina sir, agwantaha lang. Swab and isolated. 3 days. You have to pay for the hospital room, 3,000. Ang tanang PEEs nila, ang tanang mga equipment nila, you have to pay. And then, you're alone, you could not be visited. Gawas imong sa frontliner nga nag-atiman. Oh my God. Mahuna ilang giingon sir, hindi ko na pwede. Mausap yun. You will be closer to God. Because there's no one to talk to. True. That's good to know. So how's Pag-asa? Gabi sir, gahapon dito sa Luzon, no, gikuso-kuso og maayo and luoy kaayo. Can you imagine? I checked the news yesterday and there were comparisons because naabot man gyud siya super typhoon. So there were discussions about which one is stronger, if Yolanda or Rolly. And I understood and I heard from the reports yesterday nga Yolanda, remember November po to 2013, Yolanda reached 235 kilometers per hour. Ang Rolly kuno sa iyahang peak niingon ang Pag-asa yesterday was 225. And so gipangutana ang weather forecaster in Luzon kanang unsay difference. Niingon gud ang weather forecaster. Actually, what is 10 kilometers per hour? What is 10 kilometers per hour is not that big when you are already in the middle of this in ani ka kusog nga bagyo, no? And so grabe siya, daghan og mga kuan, but naadi ko na mas kusog pa before at that was 1991. At that time it was called Trining, which was 250 kilometers per hour. Ang sama-sama ani niya pare-pareha was Typhoon Juan,
which was October of 2010 nga 225. But still, kagahapon daghag mga nang awas ang mga dam, nang abot na hapit sa atop ang tubig. There were a lot of people who were already kanang nagtungtong gani sa atop, sir. So nakaingon ta ba nga COVID pa unya punan pag-ingon ani sus di lalim. You know, ang kapait nga na because ang giagian na sila sa bagyong Kinta. Yeah. And then after Kinta gisundan sa Rolly, maura magyapong pak, di ba? True, maura unya luoy tong uban kay daghan nag mga na-displace tungod sa Kinta unya gisundan ani. In fact, diha toy usa ka dako nga barko nga naanod siya murag na kanaging I don't know the exact term basta na nasangad siya tungod sa Kinta, and so pag abot aning Rolly nagsing abot katong mga tao nga na-displace town dito sa shoreline dapit naningkamot na pud ang mga tao ug ang local government unit nga ihigot gyud tong barko nga nasangad kay kung kusog kay Rolly posibleng adto sa tumuhapak nila ngadto sa mga buildings ug sa mga balay. Yes, just like the Tacloban, ha? During the thing, sa barko nga nasangad siya. Unya, grabe siya sir kay ang uban ang naiuban nga 4 but niabot na kuno og 7 ang dead, but there are places nga gituhuang dunay nalubong, no? There was a video nga. No, katong sa Albay man to nga area, diha koy gisend adto ni Rodel murag dagko kay to nga mga bato in town. So kaluoy ba kanang pero ang mga naamagay part diri sa atoa nga nag-signal number 1 gahapon, but it was mostly sa northern end. Di isa dingon ana ka massive ang impact kung itandi aning dito sa Luzon where mga gibana-bana matud pa nga 300 ka panimalay ang nalubong ilawom aning mga bato sa Purok 6 ug Purok 7 sa San Francisco, Ginobatan, Albay. Nahitabo ni alas 8 sa buntag kagahapon November 1 kana mo na gibutyag no ni Congressman Zaldico. Pipila ka mga tao ang gituhuan gyud nga nangalubong didto, and I just hope and pray no nga unta nakabakwit ni sila before pa ni nahitabo, but I have a feeling nga dili kay murag kato nga time expected maguto nga moigo murag later pa or something like that, but do na gay uban. In fact ang katong gi-interview katong governor of I think Camarines or something, dunay namatay nga 4 ka buok, and a lot of those nga namatay kana ganing atong kahingawa sir sa atong balay, sa atong mga butang. Kay ang nahitabo day adto gipabakwit ilang pamilya, ilahang gipabakwit ang ilaha pong mga anak ug ang mga asawa. So dunay uban nga because you are the head of the family, pabilin lang ka, but ang akong point is, ang purpose for evacuation is to make sure that you are all safe. Unya, tao raman in town taog mo ingon tag bilin lang ko kay bisan pa siguro lalaki dili magsilbi sir sa kakusog sa elements ba nabali gud ang transmitter nga kanang tower didto kanang sa telecom. Nature's wrath. Oo. Oh my God. Unya, napag-show ni maabot. As a matter of fact, yan ako star. Nisud yun gahapon. Wala pa nakagawas si Rolly. Nisud na sad ning Shoni. So, kanang murag grabe man kaayo og impact, no? And sa pagkakaroon, we do not know yet the level of damage that Rolly has done because there are a lot of areas nga wala nay kanang access, dili maagian, walay communication. Unya, maglisod yun ang uban. In fact, ang atong mga LGU officials, kanang mga gobernador, nagsigig check sa ilang mga tao, naglisod yun og kanang monitor kay no way of knowing pa man. Oh my God. I mean, kinahanglan na yun nga. Hangad ka sa langit, natampo na yun. Tungod kay, kaibawaan ko nun sa may tabo. Correct. Let's just hope and pray lagi in town. Oy nga, dili lang in town iyon anak ka grabe pud ang iyahang damage ba, but at the rate it's going now medyo di ta kaingon nga wala no because kato initial pa lang gayto nga photos and videos nga nanood sa atoa, although sa pagkakaron ni hinay na kuno ni Rolly nahimo na lang kunong tropical storm
Pero mao lagi pag tugpaan ni niya manggod initially, I think kanang inaaning mga kakusog mao ni unang na hagbaan niya kay niabot gid siya kategory nga super typhoon good. Nya mo ni giingon nga mao ni world's strongest tropical cyclone in 2020. 2020. Yeah, not just The world, here ha, but apil lang tibuok kalibutan. So there are a lot of people monitoring even from abroad, mga artista sa Hollywood nang ingon nag pray for the Philippines kay grabe ni even before it entered the Philippine area of responsibility. I remember last Friday naanay kanang forecast ang US nga weather bureaus nga dako gyud ni siya, grabe gyud ni nga bagyo, no? So karon naana kuno siya sa West Philippine Sea og tropical storm na lang apan gituan nilang kusog na sa nigbalik inig tugpaan ni murag headed for Vietnam, no? So kagabi mga alas 11 ang pag-asa ilahaning nakit-an 150 kilometers na sa dapit northwest of Oriental Mindoro, pero daghan kaayog mga igo kay kagahapon when it made landfall, naglandfall siya sa Luzon 4 times. 4:50 AM Bato, Catanduanes, and I think mao nang hinungdan nga 7:20 AM Tiwi, Albay, unya katong ubang mga areas wala pay alas 8 na nga tabunan na in town kay sayo siya. And sa San Narciso, Quezon alas 12 sa udto, unya Lobo, Batangas 5:30 sa hapon. And there came a time nga ang mga disaster teams and even the LGU officials were already asking the media to help spread information as much people, but then again ang uban niingon sad nga daay mga areas nga lagyo kaayo nga ang naay mga sibianan nga to were the radio stations of the now closed nga ABS-CBN, because di ba ang ABS kit ikaw gikan ka ABS, ako gikan ko ABS, do na magidaghang mga radio stations ngadto nga makatabang-tabang unta og spread sa information. But unfortunately naanay usa ka aspect nga not 100% compared to before ang information dissemination, because ug moingon pa ka og kanang Mike Silara ang media organization dili pod na nimo ma-deny nga ang ilahang radio stations has a lot of access to far-flung areas, especially in these areas nga naapektuhan sa bagyo. So now no, it's very important makaingon ta bisan pag mga mataw di na nauso kay na may Facebook, but not everybody has internet or data, and a lot of people especially sa mga lagyo still depend on traditional media. So mao na I don't know kung pila gyud kabuok ang mahitabuan ni kay dunay mga uban sa Albay niingon nga wa na sila kapadulngan kay wa na sila balay, wa na sad sila maluto. So that's one thing also, no, ang preparation aspect, because even last Friday da naman ay daghang mga warnings ani, pero I don't really know how prepared one can get for a calamity as big as this, no? So daghan ang nawad-an gyud og everything, ilahang balay, ilahang mga belongings, unya diha pag gitoy part man gud sir nga ingon to ang gobernador nga ang uban nakasamot kay di ilang hangin, di ilang tubig, but dunay volcanic mud ug kaning mga dagkong bato, lahar ug lava, but unfortunately when you say lahar, it would have been slow moving, no? Mura naman kunog avalanche ang nangatagak nga boulders from Mount Mayon, unya niigo ngadto sa some zones, no? So ka-imagine ka sa tubig plus volcanic mud, that's very difficult nga muliho ka anang mga ingon ana. I think mauni, no, grabe og damage pod nangatagak ang mga dagkong bato. And all these are happening during a pandemic. Yes. Oh my God, kaya kini mga napita gihasi man sa COVID-19. Oo, tinuod. And it's a logistical nightmare for the responders, for the LGU, for the disaster teams, kay dili biya kakapataka pod nila og pasakay and kanang magpuyo pareha kaniadto, dapat one family, one kanang tent baron or one room because of the COVID also. Social distancing. Munang gamay na lang masud mo sa ka evacuation center.
Unlike before, nga bahala nag-imo ng udi at tanan. True. Unya, how do they get back nga ang ilang balay, like in some cases, doon ay uban, natabunan na sa volcanic mud. Di naman siya ash, kay natsagla na magtubig sa uwan. Plus, ang dam, pag yun dito, ilang mga dike ng awas, mo to nagsagol na ang abo sa bulkan, o ang tubig gikan sa dike, kuso-kuso sa hangin, puting grabiha, mo tong nisaka ang tubig, tungod sa dike nga nisaka, ni awas ang uban. Unya, after 10 minutes ko nawagtang ang tubig, pero after another 10 minutes ni kalit og hagba kining grabe na kay nga tubig nga mas taas pa sa atop. So ni crash ko I don't know what happened. It couldn't have been a tsunami. Mura sad siya og storm surge, but murag tungod siguro sa hangin that strong ni atras og ni mo man ang gisulti sa mga survivors good nga nisaka kuno ang tubig sa dike, unya nag-ingon sila nga magbantay ta kay nisaka na ang tubig sa dike. After 10 minutes nawagtang ang tubig, pero after 10 more minutes kalit lang kuno og kanang haguros or unsay tawag ani, kalit lang kuno bulog sa tubig nga sa iyahang kataas nilapas sa ilahang mga atop So pagbalik adto nga taas na pares ilang atop, ni apil og kuyog tong mga dagko na kay mga bato ug katong lapok gikan sa abo sa bulkan. Mura gud kuno dugdug nga madungog from up to 3 kilometers from the area where it happened. So karon we really need this time kaning kaning karong panahon na to rebuild na ni and to recover from that damage. Pero a lot of people are very kanang samot ang uban siguro na apektuhan pas COVID na wad ag trabaho karon ni samot because wa nay balay ang ilahang naday rahalang tapot lawas nga sinina. Adto sila mangpuyo either sa barangay hall or sa kuan ba sa mga sports complex, but still it's mga 180 ka mga panimalay ang nalubong sa volcanic mud dito sa barangay Travessia. And so lisod kaayo, dunay namatay gani nga 5 years old nga bata. Bisan pa kuno giun sa pagpaningkamot nila, ang lahar flow was unexpected. So ang ilang gipangandaman ang bagyo unya napamay ni pakapin. So it is quite unfortunate that this is happening in one of the places that's part of our country, you wouldn't also want this to happen anywhere else in the world, but all the more because it's your fellow Filipinos. Yeah. As a matter of fact, kini karon di pa nato may bawaan gyud ang total damage. Kay wala lagi communication, unreachable ang mga kadaganan sa mga dapit sa mga nagtabuan na igo gyud sa bagyo. Mao na nga di pa gyud may bawaan ang tanan. So we cannot come up with an estimate. Ang mga government agencies di pa kahimo niana, and even sa ilang mga nangamatay wa pag nato may bawi na tanan. Pila na pila na matay, or expected pa nga musaka, sir, no? Yes, di pa ginitaw. And this happening while Christmas is just around the corner. Yes. Yeah. Kaning bagyong Shoni murag expected sad nga mulandfall sa Cagayan Valley karong Thursday kung mo same lang ang ihang pattern nga kuhao, so medyo expected nga within the day until tomorrow mahibaw-an na unsa gyoy posible nga agian ani niya, kay expected man nga mulandfall gihapon siya, so north gihapon, so wa pa gyud ni siya kanang lisod pa gihapon, ang kahimtang sad sa atong mga kaigsuunan samot na tong mga naapektuhan na daan Kinta, napay Rolly, napay Shoni. So murag 2020 is really such a terrible year for a lot of Filipinos. That's right. Yeah. Also, mo pa yung tower, pwede balik ta karong taon-taon unya human sa pipila ka pahinom do. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Batuki ang COVID-19. COVID medical kit nga gikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine alang sa panglimugmog sa baba, vitamina C ug D3, B-complex, Vaporada plus kapsula aron hanggapon ang alisnaw sa init, oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa pagginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Di siya kumutuog na Ginoo. Ato na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa buong may buntag Pinoy. Diya may gitunro din si Manjo. Thank you kuno kang Captain Batag o Captain Ampaso o sa Central Command kay sila nangita para sa blood donation para nako because gi-infuse na may blood infusion nga ilang gihimo nako o ingon man sa mga doktor o staff sa Visayas Community Medical Center dito magyud ko na admit for 12 days pero dito ko gi-operahan sa Cebu doctors ako ang stones
o mga doctors, admin, nurses, yung mga hospital, akong mga friends, si Bobby Nolsaros, Joy Toralba, Joy Ruiz, ikaw Cons, na si check sa akong pagabutang o tanan itong mahigala, o yung manusab si Congressman Raul Del Mar na nangumustag na unsa ko, o si Mayor Edgar Labella, o uban na tumong kay Gala. Salamat kayo sa inyong concern. I'm well. In God's grace. Yes. So karon pwede na ka magkaon-kaon. Utan, way asin. Hoy. Fight yun. I'm still adjusting sa kung kaon. Ang fight kayo ang utan, laylay nun na klase, Bisaya, niya mo sa may English, ginamay, kag may tagtag mushroom. Basta way asin, mo na na. O niya, ang ako na lang, silbi murag dessert nga, prutas, murag marang-arang, apples, or grapes, pagkaha, mura lang, mura na yung magkalapalabi-lami. Niya, doon on the side, doon ay kanang milk. Gitugutan ko sa konduktor na mag-coffee, pero 1 cup a day, no? Dili Okay. strong. But it's good. It's good that you're still allowed to have coffee. Maayo da Yeah. at least kabawta nga. But katong coffee gyud nga brewed no. Kining mahimo tong imong hinatag ng coffee o kanang coffee nga kanang dili brewed bisag instant basta as a matter of fact gusto siya nga bisag 3-in-1 pero hadto ko 3-in-1 kay taas biya sa kuan Sugar. kanang sugar muna nga say milk lang yun non-fat milk yung kuan. So, you know, maandat lang Sunod, madugay. pangitaon na sa tikag lami nga kape. Aron kuan kanang may na lang ba so small pleasures. May na lang bahala ginagmay. At least na gamay ang lami, no? Maanad kag madugay kon. Kurbida ako asam ko makatuo nga silbi ko ani. But you know, this life may na lang kay ko nga kaysa uban ng tao, no? True. Dunay you know what happened to another Garcia nga bata pa kayong tao. True. And the lawyer na disgrasya po. Yeah. God, my condolences. Mauna. Na kita kay bago ko sa may tabok karon ko grabe ang pandemic karon. Correct. Grabe kayo sa America, grabe kayo. As a matter of fact, for the first time, according to my daughter, Jade nga, for the first time ang ilang kumpanya gihunong sa disarado. No? True. After mga protest kang tuwa karon because of the incoming election, kay kuyawan sila nga tingalig magkagubot ang eleksyon sa Amerika. Dining umabot November 3, November 4 din sa ato. O as a matter of fact, dito sa bukid niya, katong iyang ditong rest house, nanaog siya kay tingawa siya kibawas mga tao dito, nga tingalig doon na dito yung mga white supremacists. Yeah. So nanaog siya, balik din sa ubos, arang-arang na sa ubos. And you know, ang ilang neighborhood were warned na pinahanglan na full tank ang mga ang food sa inyong tangke sa sakyanan, pinahanglan na full mo sa pag-anda mo mga food stuff and everything aron nga dili mo magkaguwa kay dili lalim kuyaw gid kuno. Yes. Ang eleksyon karon sa Amerika. Oh my God. Better for them to stay at home lang yun and stock up, no? My cousin I also niya just recently gave birth dito sa there in the States, no? So kana pod they have to be very prepared, no? Because when you say manggod nga unfortunately, although it wouldn't be nice to say this, white supremacists now more than ever are thriving there. And when you say white supremacists, they do not just target blacks, but also other people from other countries. Yes. Minorities. True. That's why mo nang very critical for our fellow Filipinos who are living there. Yes. Oh. And then, grabe ang nila ditong COVID. Yes. Because the president doesn't believe in it. Yes, and he's tolerating it. In fact, there was a guard from a mall nga gidunggab og duha ka babae because they kept on reminding her he kept on reminding them nga magmask, and they got angry nga nung pugson sila nga pasulubon og mask. So lahi sad, no? Lahi sad gyud ang ilahang mga problema dito kay lahi pod ang utok sa ubang mga tao dito ba. Malagi. Is ato amor nalipay ko whereas dito sila nagsaka sometimes sa
ilaha dito 8,000 a day nga bagong cases. Din sa tuwa murag wa na gitingali no. Dunay usa nga dato. Not as much as before. Ang nakatala ko nun sa Department of Health Central Visayas, usa ang dugang namatay nitong Sabado, October 31, o ang nakaroon sa 1,340 na ikot o namatay sa maong sakit. Puso sa bihapon sa 1,000 mark ang total COVID active cases sa riyon. Uman kini maka-record og 37 lamang ka mga bagong kaso nitong Sabado. 37 nitong Sabado. Ang nakaroon sa 950 ang nahibilin ng mga aktibo nga kaso sa mga sakit. Karaganan sa mga bagong kaso nitong Sabado, natala sa Bohol nga dunay 16, Cebu Province na po, Cebu City 5, Cebu Lapu-Lapu City 3, Mandaue City 2, ug Negros Oriental 10. 13 ka mga pangan sa mga pasyente sa COVID-19 ang napuno sa lista sa mga naayo sa mga sakit ug 20,137 na ang mga nangaayo sa maong sakit. Samtang base sa ika-43 na Morbidity Week report na naglangkob sa mga datos gikan sa October 18 to 24 na gipublish sa Department of Health 7 nitong October 28 kasagaran o 54% sa 11,937 sa mga pasyente, mga lalaki ug ang kasagaran igo 5,881 sa maong sakit na sa pangidarong 21 anyos ngadto sa 30 anyos. Dugang sa Department of Health 7 nga ang mga probinsya sa Cebu, Bohol nagpakita og downward trend. Mius-us na sa ihap sa mga kaso gikan sa September 27 hangtod sa Oktubre 24. Samtang ang probinsya sa Negros Oriental nakatala og 6.7% na pagsaka sa numero sa mga kaso gikan sa Oktubre 11 hangtod sa Oktubre 24. Gipakita usab sa mga taho na adunay 2-week growth change sa mga kaso sa tuburan Cebu. Adunay 1,600% kapagsaka sa kaso gikan sa usa lamang ka kaso gikan sa September 27 hangtod October 10 nga misaka ngadto sa 17 ka kaso sukad sa October 11 ngadto sa October 24. Isundan kini sa Argao nga dunay 700% pagsaka sa mga kaso sa COVID gikan sa usa lamang ka kaso gikan September 27 hangtod sa October 10 ngadto sa gikan sa October 11 ngadto sa October 24. San Remigio adunay 600% sa pagsaka sa kaso gikan sa duha lamang adto sa 14 na nitong October 24. Sa Balamban ug Santa Fe adunay tagsa ka 400% growth change. Sa 1,331 nagika-report nga kamatayon nitong Oktubre 24 moabot sa 499 o 37% ini kay COVID-19 related deaths. Gikan sa Cebu City 442.33% ug Cebu Province 218.16% ang kasagaran sa mga namatay nga dunay comorbidities. Ipakita sa mga taho na mga lifestyle-related chronic diseases ang naguna o leading comorbidities sa mga COVID disease, cardiovascular disease, ang naguna 437 ka mga kaso, ang gisundan sa kidney disease ay igo ko nin 293 o diabetes mellitus 244 igo sa Japon kunyana. Apan dako sa kayo ang sa whole country konson abot nag 383,000 ka mga sakit nining maong COVID-19 although dunay 17,727 na mga nangaayo. Although may nato nga pasalamat ka nga minus pero di mo nato na kasaligan tungod kay remember Italy. Italy kanito grabe kang patay sa Italy nya murag na namingaw to kay murag abi na nasulpat na karon epicenter na sa Italy. True. Actually Europe sir karon grabe kuno kaayo ang rise of cases in Europe no. There are I have a friend who went there niadtog Spain gani unya
But their lockdowns are different. Ang ato ang lockdown diri manggod, I think mausad siguro na sir no kay ang atong lockdown diri di man gyud kakagawas-gawas sa balay. You only go out for essentials. But ang ilang lockdown didto is lockdown panalitan Madrid. You are in Madrid, lockdown ng Madrid, pero makagawas-gawas mo within Madrid. So, but dili pwede mo gawas sa other cities. Compared sa ato nga lockdown yun. Di gyud kakagawas gay sa imong sityon, di ba nay uban. So, designated, and I think that's very important nga mutuman. Although karon makaingon gyud ko nga makuyawan ta because lately people are also starting nga mulugak na sad. Kasabot man ta nga gilugakan ang restrictions because of the revival of the economy, no, which I think is very important. But sometimes manggod ang atong mga kaigsuunan mulugak in the sense nga kanang bang maglimot-limutan na lang ang distancing, limot-limutan na lang ang proper wearing of mask. In fact, nay uban nga find it very uncomfortable kay dapat unta dili unta sir kinahanglan nga moingon pa ka sa laing tawo nga pwede mo atras sa kagamay kay ako sa ang naaani nga aisle para naipaliton or something, no? Kay karon manggod ang uban mo diretso rasad ko og hasmag mao sad ang ilaha unya. That's something very very important kay aron di in town mo saka og balik. In fact, ang kato mong gibasa from DOH was Saturday, right? But naa sa update yesterday, November 1, naay na puno sa Cebu City nga tulo. So ang total active cases karon is 154. Ang grabe kaayo nga pagsaka is in Negros Oriental kay napunan sila 28 kabag-o nga kaso, 166 na sa ilang active cases karon. So although in general Central Visayas as of yesterday dunalay 40. So wa gyapon ta nakalapas sa 1,000, no? Naa gyapon sa 988 active cases sa as of yesterday. But still muhang gibasa ganina dunay mga increases gyud no katong sa mga lungsod-lungsod. And remember, gi-open na ra ba ang atong tourism activity. So we hope that while we're opening it, magbantay lang gihapon sa ato ang mga linihukan aron di pud ta makatakod sa uban or matakdan sad sa uban. Sa Europe nag second wave na sila. O nahadlok kita nga mausa na yung litabo din sa tuwa, mag-ampo lang kita. Yung kinahanglan mag-antay, disiplina na mag-giba. Di ba mingon ka sa disiplinado tadi na sakit, pero at least kuli, no? Di yun na kadaghan sa dali-dali kaya sakit. So ang total active case... Okay, maramanig na eh. Okay. Yeah, speaking of discipline, sir, unsa may mong tanaw aning mga sagunson nga mga bangga nga mga buses involving seres? Pinumdumay ko nimo. Pag katong bangga ko kumao mo gid ko tani konsehal. Ingon ko daan, di ba? Pero may kanong sisgot na ikaw ikat ka sa kuan sa mga bus sa nang kuan na pagkaman nagsulod-sulod ang disgrasya, mabisikleta ka na at dito maligsan, babanggaan ang mga sakyanan and so on and so forth. That's why mga 300 kuno ka mga bus drivers sa series I will undergo kuno drug test. I would like to believe it lang drug test. At usang tanawon gyud ang ilang dili man ka drug test lang, dili ang karang neuropsychiatric test. Pero ang akong nahibud nga ani sir ba? Nganong gi-announce oy nga i-drug test sila. Unsaon pa man ana? Di ba supposedly kumuin kag drug test surprise manuta na? Mao, mas kay bawo na. Ang neuropsychiatric test is also very important. Kaya lang uban nga bloodthirsty nga mga tao, no? Kana importante kay na. Kunya nanong series man yun. Isa ko kasabot kay, well, maybe because kay hapit ilaman sila mang tanan nga mga bosses sa series pinagdagan diri, but isa ko kasabot nanong kinahanglan gyud na magpas-pas pagayo dili man pareha nilang bubiyahe sila sa north o sa south. Murag tuna sa ng tingay quota of how many trips, no? Kaning di sila sa Cebu, ang tingay quota of pinaka-trips sa ilang diyan. Ang buta na sir, makuyawan kay taan na ug ngano sad hasta ako no I could not understand unya ang uban mo ingon nganong gyud kunong initan ang series di man siguro na initan ang series, it's just that sila ang na involved pirmi sa aksidente ba maunang naingon ana. I hope na kini after the drug test other tests will be taken ikan sa mga driver kay kunya kini
Ato ginto karon ug ngano man gyud na paspasero man gyud kana sila. Kadi naman mo syudad, ama mo pag long distance drive. Punya kaya pa man po, doon na may speed limit din sila, di ba? Yeah, Kunya labi supposedly. na nagkukayo. Luoy ka naman gagpay ng mga sakyanan, karang galing imuha, di kay gamay kay SUV mo sa imuha, but you know, as against series bus, kaya sila kuha, kay udagan mo, pat kita tahapit. Katog yung pagkuan, sir. Katog yung pag Friday nga nagbisikleta mo, namatay gid kay mura mo gusto siya napalid, sir. Pagdagan sa kuan ba napalid, natagak sir, natuwad na agi nalatayan gyud siguro to ba kay nganong mamatay man nga naabutang man siya sa ilawom gyud sa bus. Muna nga kinahanglan gyud no. Kinahanglan gyud kay sila ra ba mo ikigatagan karon katugod nga mo biyahe. Although murag nagpasalamat ko kay ang ato ang mga POJ ang traditional PUJs murag makadaga na gitugutan na sa task force nga giumol ni Mayor Edgardo Lavella ang mga PUJs nga makadaga na mga traditional no. And when I don't know kay mandulo pa man sila og testing check up sa mga jeepney og standard ba og roadworthy ba and so on and so forth. But I understand that daghan nga palagado ng mga jeepneys. It's about time kay dugay na kain town. Pila das, ito na kasi manang o papain daw sila kita. Dili lang yun. Mumali akong point is that I'm in favor of modernization. I was in favor of cleaning streets that belongs to the pedestrians. I'm in favor of all these things, beautiful. But, you know, that was before. Under these circumstances, na ang mga tao igutom, ang mga tao ay trabaho. Ang ilang trabaho mo lang ang pag-drive. So, aso sa nang ipadapin, balikan tala na unyang modernization. Ibalik ta sa aning traditional jeepneys. Ibalik ta sa aning mga angkas. Ibalik ta sa aning tricycle. No? Ang kanang matter of fact, kanang naninda reseras, basta i-regulate lang yun. Yes. Ato sa ali. Bitaw. Mura man yung ato. Kaya mga mura man itong matabang sa itong magkaisuran ng tao. Correct. Ato sa itong kalimutan pagbubuhay, panindutay, not at this time. Kaya wala tayo kahatag nila. Sige lang tayo support. Wala tayo kwartang gobyerno. So, muna, nalipay ko po na is muna yung naitabo. Basta katong i-bicycle, bike lanes. Katong isutan sad, itugutan na sad. Yeah. Kunya, ako lang yung tinood, kanang mga tao na parking sa bicycle lane. Doon na maging natinood. Kana mo stricto ha. Parkingan na gapon. True. Even kanang mga buses nga nagbiyahe, sir, nga kusog, I think it's a matter of kanang strict implementation. Kay di mo na mahimong stricto ta sa uban unya nila dili, di ba? Parehas patas tanan. So visibility siguro sa atong enforcers to make sure nga safe ang atong dalan. Unya sir, ako sa ning basahon na kay doon na pa may additional nga messages dinhi na iniingon si Severiano pagaling Bunyaw, ma'am, ug sir kanang mga bus good nga gigamit sa city para sa provincial manggod na dili na design para sa city. Ang maayo ilisan nilag city bus pareho sa SMI bus. I think what they meant, sir, is kanang ganing bus nga ubos ang tikanganan, kanang duol mas nearer sa road kay og way mapasok sa ilawom. Kana mong good kay murag ang clearance siguro, ang elevation siguro pasabot ba. So nasa iniingon din si Zen Arisgado niingon, sir, welcome back and pakusog Sir Manny. Ikaw mo may pagpakusog, sir, dili ang series. Ang series delikado. O niya, niingon sa dinhi si Richie Encarnacion Batuigas, good morning natong tanan. Good morning kaninyo, Sir Manny. Happy Monday. O niya, si Saibel Patan Centillas, niingon, good morning Mamalu and Sir Manny. Thank God, okay na si Sir Manny. Welcome back, sir. Yes. Si Dennis Figuracion Bacolod niingon, so glad to see you again, bro Manny. Listening to your story, all I can say how amazing our God is. Yes. And then si Brother Mark Rosel Cular niingon, good morning and hello Cebu. Wow, it is so nice to see you on air again, Brother Sir Manny. Thank you, Lord. Hello Cebu is complete again on air. A great way to start our week with Brother Sir Manny around. Good morning, Sister Malu, and a glistening morning to Ferdy. Glistening.
Glistening morning to Verde kuno sir. Starring sir. Unya, na ini message diri sir nga good morning Mamalu ug Sir Manny Rabakal. Manny Arnoco ni ang mga De Los Santos sa Leyte amo na mga paryente kay akong lola side sa akong mama De Los Santos man ikang Marning Arnoco sa Banilad Mandawi. May buntag nimo diha sir. Unya, hello. Paryente nimo sir. Ang ako naibawan nga ang De Los Santos doon na to kaniya to yearly reunion sa mga De Los Santos. Pagkapundok ta daghan kay di Leyte dito ganis Manila kanang mga Santos mga pilihan na kay De Los Santos ko na siya. So kadaghanan gyud ang gigikanan gyud ni De Los Santos is Alcoy. So inyo ha. Yes. Yan nagkatag-katag na lang. Paryente. Unya na iniingon diri sir, hello Cebu, may buntag Pinoy Mamalu ug Sir Manny may untag naay mag-surprise check sa mga public transportation kay nakasakay kog bus padong Toledo ang konduktor ug inspektor way face mask ug walay face shield ug nagsige pa gyud og storya sa cellphone ang inspector o ang mo inspect ani nila supposedly sir di ba is LTFRB no? But di man inaana kadaghan ang manpower sa LTFRB so I think kinahanglan nagmoabag ang kuan ang LGU. Okay niya, wa naman tayo oras sir. Ako sa ning ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong. Ano yung pulong ug kinabuhi? Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Ang tao nga muhatag siyang kinabuhi kang Hesus. May kausaban gyud mamahitabo siyang kinabuhi. Usa na mo ang iyang pagkontrolar sa iyang kasuko. Kitang tanan anahan ini maong tawhanong pagbati. Ang pagsunod kang Hesus nagpasabot nga maningkamot usab kita nga musunod siyang kinaiya. Siyang pagkapapainobsanon o sa iyang malumong kasing-kasing. Sa Efeso 4:26 nagaingon, kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala. Ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Sa matagi gayon nga ikaw masuko, kini maghataw dili mayong resulta. May mga balatian nga masakitan. Labaw sa tanan, maghatag kini kadaot sa imong panglawas. Kay kini may direktang epekto sa panglawas sa tao. Sa Santiago 1:19 ngadto sa 20 nagingon, timane kini minahal ko mga igsoon, kinahanglan nga kamong tanan andam sa pagpamati. Apan dili madali-daliwon sa pagsulti ni dali masuko. Busa pangayowa sa Ginoo nga magkalingkawas ka ining negatibong pagbati. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nagitong Amahan, pasayloa kami sa mga higayon nga nagdala kami sa mong kasuko. Gusto namong isalikway kini maong datang nga kinaya. Tabangan kami sa mong mga pagpaningkamot. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak si Jesucristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa Koyag sa Philippine Airlines. Thank you very much Archbishop Jose Palma na nidayanan Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar. Salamat. At ang magkaumanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, sa newsroom Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Salamat sa inyong papakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Unya, Sir Manny, imuhang mensahe sa ato ang mga viewers nga naghinam-hinam gyud kaayo sa imuhang pagbalik ug nalipay kaayo nga nakakita sila nimo karong buntaga. Pagpasalamat ko yung tanan sa inyong mga pag-aampo, mga panginaot. Na ako magserbisyo pag-usab ning atong tulmanon kang Konsel Malu. Akong dakong
Yung natudungog na piyasagan pa rin ko og extension sa akong kinabuhi sa tuwang taas ng magagawang. Of course, with intercession sa tuwang inahalos sa mga Tatay Dodong, sa Nanay Dayan, ikaw konsug sa tuwang mga kauban. Among tanan mo'y nakaingon nganong ako aniya karon sa inyong atubangan. Praise God. Manny Doro Santos Rabacal, padayon.